Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito na binigay mo sa amin upang kami muli makapag-aral ng iyong mga salita tungkol nga po sa mga huling wika ng aming Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Continue to pray, Lord, for your presence to be with us. May give us, Lord, understanding, Lord, upang kami, Panginoon, ay patuloy na matuto sa mga salita mo aming pag-aaralan sa gabi ito. Maluwalhati ka sa parang aming pag-aaral at pakikinig. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang gabi, mga kapatid. Sige po, simulan po natin ang unang wika ng ating Panginoong Hesus. Buksan po natin ang ating mga dalang Bible sa Luke 23 verse 34. Luke 23 verse 34. Naka-flash na po sa screen. Sige po, sabay-sabay po natin basahin ang English. Then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. And they parted his raiment and cast lots. Yan. So, ayan po yung first saying, o unang wika ng ating Panginoong Hesus. So, every year po, nakakapakinig po tayo ng mga preachings tungkol sa 7 last word. Amen po ba sa mga matatagal na sa ABA Church? Yan. So, ako nga po, 4 na beses ko na pong na-preach tong first word. Kaya matagal-tagal na rin po. Pero yun nga po, no? Hindi, kagaya na sinabi ni Pastora, atin po kaalalahanin yung pag-ibig at yung pagliligtas sa atin ng ating Panginoong Hesus. Kaya tayo po ay magiging excited palagi every year to hear the 7 last word. Amen po ba? Amen. So marami po tayong mga lesson na matututunan dito nga po sa mga salita ng Panginoon. Pero unahin po natin na lesson ay doon sa tinatawag na forgiveness. Sabihin mo kasi katabi, forgiveness. Yan. So, forgiveness. Kailan po ba ina-apply ang forgiveness o pagpapatawad sa Tagalog? Ang forgiveness ay ina-apply sa mga sitwasyon na yung ikaw ay nasaktan. Amen po ba? Yung ikaw ay nasaktan physically, emotionally, or mentally. No? Pagpapatawad ay kinakailangan kapag ikaw ay nakaranas ng tinatawag na betrayal. No? Someone betrays you or abandon you. Yan. O kaya, forgiveness ay kinakailangan sa mga sitwasyon na meron kang na-receive na bad comment against you. Amen po ba? Yan. O kaya, forgiveness ay kailangan kung ikaw ay nasa kalagayang umaga, meron kang sama ng loob. No? Galit. Yan. O kaya, mga negative feelings, negative thoughts, forgiveness is required. O kaya may mga gumawa ng hindi maganda sa iyo, no? Merong hindi nagbayad ng utang. No? O kaya ipinahamak ka. Yan. So may mga nagkasala sa iyo. So forgiveness ay kailangan, no? At sabi nga sa Bible, forgiveness is required in any situation involving sin. Okay, Brother Romeo, pakita no? So sabi gano'n, required in any situation involving sin, transgression, or personal offense. Yan. So, it is designed to remove the depth of sin and break the cycle of bitterness. Yan. So, I believe that there is someone in your life right now that you need to forgive. Narinig po ba mga kapatid? Amen. I believe that there is someone in your life right now, no, that you need to forgive. Maaaring yung katabi mo, yung nasa harap mo, o nasa likod mo. Maaaring kaibigan, kapatid mo, posibleng magulang, o asawa mo. Asawa dyan. Yan, no, na nakasakit ng damdamin mo. Maybe a leader, pastor, a churchmate, na feeling mo in-ignore ka or na-offended. You're feeling offended. Diba? O kaya, meron kang mga taong kinaiinisan. Marinig mo pa lang yung pangalan, naiinis ka na. No, wala namang ginagawa sa'yo, naiinis ka lang. Diba? May mga tao ka bang minarkahan? No? Dahil may ginawang hindi maganda sa'yo before. Diba? May sinabi sa'yo hindi maganda. Kaya minarkahan mo hanggang ngayon, hindi mo pinapansin. Diba? May mga taong gumawa sa'yo ng hindi maganda. Name it, sabi nga gano'n.
Alam niyo po, forgiveness is a choice. No? A choice to let go bitterness, to let go resentment. Andiyan po sa bitterness and anger and disappointment, resentment, sama ng loob. Kaya naman, makita natin yung unang lesson sa unang wika ng Panginoon, Jesus chose forgiveness as obedience to God. Sabihin nyo nga po, Jesus chose forgiveness. Jesus chose forgiveness as obedience to God. So, isang napakahirap po na gawin o desisyonan, yung piliin mong patawarin yung taong sobra-sobra kang sinaktan. Amen o aray? Kaya napakahirap po gawin yan. At alam po ng ating Diyos na mahirap po gawin yan. Kaya nga po, binigyan niya tayo ng isang dakilang halimbawa sa pamamagitan ng ating Panginoong Sus, na kayang magpatawad. Ang Panginoong Sus kinayang magpatawad kahit sa pinakamahirap na sitwasyon na meron siya. Ano po ba yung sitwasyon ng ating Panginoon? Nabanggit na ni Pastora yung ibang mga, yung kanya, di ba? Ang sitwasyon ng Panginoong Sus, alam niyo po ba? Yung siya ay ipagkanulo ng isa sa kanyang mga alagad. Yung siya ay iwanan ng kanyang mga alagad. Kasama na niya si Pedro, na idinilay pa siya ng ilang beses po? 3, di ba? Yung siya ay ginulpi, binugbog ng mga Roman soldiers. Pag sinabing gulpi, bugbog niya, kasama yung tadyak, di ba? Batok, sampal, lahat. Hanggang sa nilagyan pa siya ng koronang tinik. Di ba? Dinuraan sa mukha. Talagang sobrang nakakahiya, sabi nga ganon. Bago siya ay buhat ang krus na mabigat, gutom, pagod, diba? Uhaw, hanggang sa siya nga po ay ipako sa krus. At yung pako na yun, hindi yung maliit na pako, malaking pako po yun, At ibinitin na nga siya doon. So imagine yung sitwasyon ng ating Panginoong Sus, na halos hindi mo na makilala yung mukha niya, kasi dumadalo yung dugo, diba? So, he was physically tortured, emotionally and verbally abused, di ba? Pero ano kung mababasa natin sa Luke 23:34 na binasa kanina? Ano sabi niya? Father, forgive them, for they know not what they do. So maaaring napapaisip ka, syempre Diyos naman siya. Yes, siya ay Diyos 100%, walang duda, amen po ba? Pero that time, he was 100% human. Na kahit na sa ganung kalagayan, siya po ay willing magpatawad. So choose forgiveness, mga kapatid, because this is your freedom. Your freedom from bitterness. Hindi po ibig sabihin na magpapatawad ka, hindi ka na ulit sasaktan. Hindi ibig sabihin na magpapatawad ka, hindi ka na ulit masasaktan o sasaktan nga, So sabi ganon, forgiveness does not mean absence of pain, it means the absence of bitterness. Kagaya ng sitwasyon ng ating Panginoong Sus, he was in very deep pain. Diba? Sobrang sakit ng katawan, kalooban, abing ganon, pero walang bitterness. Walang bitterness. Ang pain, being hurt, sabi ganon, unavoidable po yan. Diba? Sabi nga ganon, yung problema, diba? Hanggat may buhay, hanggang may buhay, may problema, may pag-asa. Pero pag hindi ka na nasaktan, wala na. Sabihin, wala ka ng buhay, di ba? So, unavoidable po yan. So, ibig sabihin, ang kailangan mong i-let go, hindi yung pain. Hindi ko baga, minsan, di ba, sasabihin mo, masakit pa so hindi ka pa siya papatawan. Hindi po, ang Panginoong Sus, nasa kalagayang sobrang sakit, di ba? Pero, nakaya niya i-let go yung bitterness. Walang unforgiveness, sabi nga ganon. Alam niyo po, kapag yung bitterness, hindi niyo po ma-let go, magiging toxic po yan. And it will hurt you more. Gusto niyo po ba na nasasaktan ka na, mas masasaktan ka pa? Diba? May nabasa nga po kung sabi, unforgiveness is like drinking poison and you're hoping that other person will die. Ganon po yun, Kamusta yung puso mo sa mga oras na ito, kapatid? Kung bubuksan kaya ng Panginoon yung puso mo ngayon, ilang pangalan kaya ang makikita? Ilang pangalan kaya yung makikita dyan na kailangan mong patawarin? Hindi bukas, hindi sa isang linggo, hindi sa isang buwan, hindi sa isang taon. Patawarin ngayon. Amen?
I know that you know, no, that God told you already to forgive. Sa mga pagkakataon, ma-attend ka ng church fellowship, Bible study, no? Nakakapakinig ka about forgiveness. Sa tuwing mag-open ka ng Facebook, Instagram, nakakabasa ka ng mga quotation, Bible verse about forgiveness. Nagkataon lang po ba yun? Hindi po. At hindi rin po nagkataon lang na ikaw ay nandirito ngayon, nakakapakinig about forgiveness, kapatid. No? Ikaw, sabi nga gano'n, no? God loves you so much. Sabi mo sa iyong katabi, God loves you so much. No? Kaya don't harden your heart. Because, no? Matthew 6:14-15, ang sabi, basahin ko na lang po, if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sin. So, ibig sabihin, pag di ka nagpatawad, yan po ay kasalanan. Unforgiveness is a sin. At alam po natin, na kapag ikaw ay may kasalanan, no? Hindi ka papasok sa langit. Di ba? Walang papasok sa langit na may kasalanan. Amen po ba? Amen. Yan. Kaya kapatid, baka yung hindi mo pagpapatawad sa isang tao, ang maging dahilan para ikaw hindi makapasok sa langit, kayo din. No? So, forgive. Choose forgiveness. Paano naman po, sister? Hindi naman humingi ng tawad. Hindi naman ganyan, no? Hindi naman po humingi ng tawad. Paano mo patatawarin? Ha? Ano po ba yung binigay na example ng ating Panginoong Jesus? Humingi po ba ng tawad yung mga taong nanggulpi sa kanya doon? Hindi, di ba? Pinatawad niya. Ang Panginoong Jesus ay may positive mind, may positibong pananaw. Gayahin natin ang Panginoong Jesus, no? Sabi niya, habang siya ay pinapahirapan, sabi niya, patawarin sila. Hindi lang nila alam yung kanilang ginagawa. No? Meron siyang positive na usipan. Kaya kung ikaw, nakakaranas ka na, sinigawan ka ng amo mo, no? Pinagalitan ka, isipin mo lang, ano? Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Di ba? Hindi niya, alam niyo yun, mag-isip kayo ng positive. Siguro may malaking problema, di ba? Hindi nakadalaw sa gawain ng isang kapatid. O kaya late, di ba? Huwag ka mag-isip ng masama. Isipin mo, baka hindi niya alam ang ginagawa. O, may problema. Ibig sabihin, mag-isip ka ng positibong kaisipan. Sabi nga gano'n, no? Hindi ka kinamusta ng isang kapatid. Bakit kaya, no? Isipin mo, baka mas mabigat pa yung problema niyan sa iyo, di ba? So, gayahin natin ang Panginoong Jesus every day, every time that someone hurted your feelings, choose to forgive God as obedience to God. Amen? Amen. Praise God. So, meron po akong kakilala, sabi niya sa akin, no? Gusto ko naman po magpatawad, sister. Pero, may pero, no? Gusto ko naman po magpatawad, pero I don't know how. I don't know if I can. Sabi niya gano'n. Ganyan din po ba kayo? You don't know how? Alam eh. Yan. Mabigat eh. Diba? Alam niyo po yung sikreto ng ating Panginoong Jesus? Diyan pa rin sa unang wika ng Panginoon. Jesus chose to love so that He could forgive. Yan. Sabihin mo sa iyong katabi, Jesus chose to love. Jesus chose to love. Yan. So sa Romans, na binanggit kanina ni Pastora, Romans 5, verse 8, diba? But God shows His love for us in that while we were yet sinners, Christ died for us. So because of God's great love, sabi nga ganon, He endured the pain, he sacrificed His life, He endured the humility, the agony, diba? Just to save us. So God's love is always ready to forgive. No? Kahit hindi ka pa humingi ng tawad, alam na ng Panginoon tayo kanyang patawarin na patawad. So ganun katakila po ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, sabi no, ang definition nila sa pag-ibig ng Diyos ay agape love. Alam niyo po ba yung agape love? Agape, sabi nga rin, is the highest form of love. Diba? Saan yung ako? So yun, 1 John 4:8,
He that love not knoweth no God, for God is love. Yan. So, ibig sabihin, yung God's love, regardless of how others feel or what they do, He will not stop loving. No? Kahit nire-reject. So, ganyan yung love ng Panginoon. It does not depend on others. Yan. So, kaya kung nahihirapan kang piliing magpatawad, mga kapatid, piliin mo umibig. Pansinin niyo po ng mga magulang. Sino mga magulang dito? Yan. Sa mga magulang, diba? Meron mga anak na pasaway, alam niyo yun? Pinag-aaral, nagbisyo, yan. Diba? Ang ending, nagagawa nila patawarin. Bakit po? Dahil anak nila? Hindi po. Because of love. Diba? Because of love, kaya napapatawad. Sa mga anak na may mga bad parents, di ba? Yung mga iniwan na anak, may mga nababasa tayo, nababalitaan, mapanood na kaya nilang patawarin yung mga magulang nila na hindi naging maganda yung trato, di ba? Dahil ba sinasabi lang ng ibang tao? Hindi. Dahil din po sa pag-ibig. No? Sa mga may asawa, sino may mga asawa dyan? Sabi na, Hallelujah, Jesus! Hallelujah. Yan, no? Sa mga may asawa, mag-aaway, pero magbabati. Yan. Magkakatampuhan, pero pipiliing magkaayos. No? Hanggat may katiting, sabi daw nga nila, no? Hanggat may natitira na pag-ibig. Di ba? They can still forgive each other. Grabe nagagawa ng love. Amen po ba? Amen. Yan. Naalala ko, sabi ng pastora, no? Kung may tao kang hindi maintindihan, ipag-pray mo, sabi niya. Diba? Pero, madami pa rin sa atin, yung hirap na hirap, ipag-pray. No? So, hindi na ipag-pray. Yan. Kaya, kasi, kailangan po natin lagyan ng pag-ibig. Choose to love. So, you will forgive and you can pray. Yan. Diba? Hindi mo maintindihan yung rules and regulations ng church. No? Kaya, ang hirap, di ba? Kasi, kailangan mong ibigin yung rules and regulations. You have to embrace it, di ba? Kasi pag inibig mo sa tao, accept mo siya eh. Kung sino siya. Di ba? Yung bad side, ang good side niya, as a whole, kailangan mo siyang embrace. Di ba? Meron kang mga nakikitang ibang mga kapatid, hindi sumusunod. No, hindi nagpapasakop, hindi sumasali sa prayer band, hindi sumasali sa kung saan, di ba? Anong dapat gawin? Choose to love. May kinaiinisan ka bang tao dito sa church? Dating makikita mo. Sino? Sino may nakikita nyo? Brother Ryan? Brother Ryan, Brother Ebert. Si Brother Darrell na? Brother Darrell! Yung ating flash, ating power bank dyan. Di ba? Nakikita niyo po ba? Yung katabi mo, naiinis ka ba? Maaaring naiinis po kayo. No? Nakita niyo si Tita Ronit, nag-message na naman sa evangelism. Naiinis po ba kayo? Huwag po kayo mainis. No? We have to love. No? Maaaring minsan, naiinis po kayo sa amin. Minsan, hindi madalas. No? Maaaring may mga nakita kayo na nagawa namin na hindi, sa tingin nyo ay hindi tama, di ba? Kami po ay humihingi ng inyong pag-ibig. Please choose to love us. Amen po ba mga kapatid? Amen. Choose to love the person that you think. No? Choose to love para madali kang makapagpatawad. Tandaan po natin, no? Ang bawat isa sa atin, ginagamit ng Diyos para tayo ay ma-bless. Amen po ba? Nabibless po ba kayo sa inyo mga katabi? Amen. Yan, no? Ginagamit yung mga tumutugtog dito sa harap, maawit, ginagamit sila, no? Ng Diyos para po tayo ma-bless at lumago spiritually. Pero tandaan niyo po mga kapatid, sila, kami, ay ginagamit din ni Satanas para kayo ay hindi ma-bless at hindi lumago sa spiritual. No? Pero ang desisyon nasa inyo. No? Yung tuwing makikita mo si Brother Ryan, tuwing makikita mo si Brother Ryan, Sister Sheila, no? Si Brother Chris, di ba? Ano yung mangingibabaw? Piliin mo yung
pag-ibig. Piliin mo tingnan yung mga efforts nila, di ba? Yung mga pagkakataon na naging pagpapala sila sa iyo, di ba? Kasi kung titingnan mo yung mga bagay na pagkukulang nila, di ba? So ang ibig sabihin, yung jablo na na ginamit, di ba? Ang nagwagi, di ba? So, piliin po natin na tayo ay hindi madaya ng kaaway ng jablo. Amen po ba? Yes. Sige, purihin po muna natin ang Panginoon. So, 1 Corinthians 13 verses 1 to 3. Sige po, basahin ng mga kapatid. Though I speak, sige po. And though I have a gift of prophecy, and understand all mystery and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, but have not love, I am nothing. I do bestow all the gods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing. Sabi ganun sa So, ibig sabihin, kahit ikaw po ay baptized sa Holy Spirit, ikaw ay may gift of prophecy, ikaw ay may faith that can move mountain, etc. Malinaw po na sinasabi sa verse na yan na kung walang pag-ibig, sa anumang ginagawa mo, paglilingkod, walang kabuluhan. Kaya, lagi nating lakipan ang pag-ibig ng ating mga ginagawa. Amen? We are here, it's not because of attendance. Amen? We are here because we love God. Amen? Amen. Yeah, so we should choose to love always so we can forgive. So sa 1 John 3:18, my little children, let us not love in word only or with tongue, but in deed and in truth. Sabi ganon, ang proof that you love someone is through words and action. Amen? So, pamilya po tayo sa 5 languages of love. Diba? Acts of service, sa action yon, act of service, receiving gift, quality time, and physical touch. Then, meron words of affirmation. Diba? At alam ko din po, naririnig nyo siguro to or pananaw nyo din na sinasabi, if you love someone, you will pray for him or her. Amen? So, yan po yung pangatlong sa lesson sa unang wika ng Panginoon. Jesus' prayer is the proof of His love toward us. So, yan po ay panalangin. Isang intercessory prayer. Ibig sabihin, praying on behalf of others who are in trouble. Di ba? Ika-flash na lang ni Brother Daryl. It's a selfless, spiritual act of love. Yan. So, praying someone is a proof of our love for them. So, do you love your children? Na mga may anak dyan? Pray for them. Do you love your parents? Pray for them. Do you love your pastor? Pastora Lisa, Pastora Luz? Ulitin ko tanong, nabigla kayo eh. Do you love Pastora Lisa and Pastora Luz? Yes! Pray for them. Diba? Do you love your leaders? Pray for them. Do you love your husband, your wife? Pray for them. How about unlovable people? Pray pa din, diba? Anong sabi sa Matthew 5:44? But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them that despitefully use you and persecute you. So, diyan mo malalaman kapag ikaw ay nagpatawad na. Kapag ikaw ay nagagawa mo ng ipag-pray, yung taong nakasakit ng damdamin mo. So, choose to love so you can forgive, diba? And pray for that person. So, bilang mga Kristiyano, choose forgiveness as obedience to God is a choice, intentional act, diba? It does not mean absence of pain, kundi absence of bitterness. Diba? Choose to love para tayo makapag-forgive. Diba? Napakahalaga ng pag-ibig. Diba? So, tuwing lalagyan tayo ng thoughts ng Diablo na mahinis ka sa kapatid na yan. Diba? Better choose to love. Hanapin mo yung magandang bagay, magandang character sa kanya. Diba? And then yun nga, you have to pray. Diba? Ang evidence that you love someone is prayer. Ang ating mahal na Pastora Lisa, ang ating spiritual mother, sa dami-dami natin na anak niya, at dami-dami na matitigas ang ulo. Matigas ang ulo minsan, di ba? May mga nag-aaway, may mga nagtatampuhan, di ba? Kung ano-ano. Pero ano po makikita natin? Because of her love for us, di ba? She always choose to forgive us and pray for us. Di ba? Ano palagi natin marinig sa kanya? Pag-pray. Diba? Laging pag-pray ang kanyang sagot. That's how she show her love for us. So the challenge for us now is,
Are you able to follow Jesus' example? Na kapag may nagkasala sa iyo ay kaya mong sabihin, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi niya alam ang kanyang ginagawa. The choice is yours to hate and become bitter and bash them and allow devil to use them para hadlang ka sa iyong paglago, or to love so that whenever makakita ka ng pagkakamali nila, you will be able to forgive them and becomes better. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah.